Hello? So, yan. We have our new topic that we will be discuss today. So, we have the non-rectangular beam. So, as you can see, proceed agad tayo sa example kasi yung concept is halos same lang din ng mga na-discuss natin na singly, doubly, yan. Halos parehas lang yun, no? So, first, meron tayo ditong section na kung makikita nyo, hindi siya rectangle. Kaya, non-rectangular, no? Ito, parang, anong shape to? Irregular shape. Yan. We have a total depth of this shape na 700. So, wala pa tayong D. Let's solve for D muna. We have 700 minus 75. We have 625. Calcu pa. So, yan. First step here is parang ano lang to, parang ang tawag diyan, parang T-beam, no? Since yung T-beam is not or non-rectangular beam naman siya, but may mga instances na or yung isang case nagiging wide flange siya. Pero ito naman pwede natin siyang yung process na pwede natin giyahin doon sa T-beam. Pero ganito yung mangyayari. Since meron tayong beam na may butas, no? So, ang mas magandang approach dito is that gawin natin siyang buong rectangle. Tapos, babawas na lang natin yung na anditong walang laman. Ano? Na-gets nyo? I-gets nyo? So, yan. First, assume muna natin na steel yields. So, Fs is equal to Fy. So, ano muna natin ulit? Ano tawag dyan? Summation forces horizontal equal to 0. Meron tayong C is equal to T. Tama? So, paras lang yung magiging kunyari, i-drawing natin ng mas maliit. Ayan. Paras lang yung magiging ano dito. Force diagram. Gagawin natin ganito. Meron tayong ito sa buo to, complete. Ito, complete. I mean, parang rectangle siya. Tapos, babawasan na lang natin ng forces naman na maliit. Wherein yung forces na andito. Parang yun lang yung natanggal dyan, no? Yan. So, yan. Or in diagram na lang, palitan natin ng mga load. Gawin natin siyang block. So, kunyari, ganito. Ito yung rectangular block. Ito yung A. Yan. Tapos ito naman yung nabutas. Ito yung magkano yung width nito? 125 times 3. 375. Tapos ito naman yung butas na merong dimension na 125 squared. 125 times 125. Ayan. No, ganyan. Tapos meron siya ditong force. Ganyan. No? Ayan. Ito yung kabuuan. Ibabawas natin sa hole. Butas. Ganyan. Ito na yung concept. C is equal to T. Assume natin. Yan tayong 0.85 Fc prime. Tapos, instead of AB, no? Kasi yan yung rectangular. Ilalagay na lang natin is AC, or the area of the concrete. That is equal to AS and Fy, since nag-assume tayo. Okay? So, for AC, meron tayong area na 1024 pi times Fy na 345 all over 0.85 Fc prime. We have kano yun?
21. Yan. We have the AC of 10245 345 0.85 21 62 177 0.1346. Tama. Unit niyan is mm squared, of course. Area. Saan ang kailangan natin ditong isolve? Of course, kailangan natin isolve yung value ng A. So, yan. Dito na magtatalo-talo ang mga equation nyo. Ano ba yung area ng concrete natin dito? Kunyari, ito yung magiging depth na concrete block na A. Ang gawin natin para mas madali is that meron tayong gagawin natin siyang buo na rectangle. So kung meron kayong A, meron kayo ditong B. Saka natin ibabawas itong itong butas na to. Hindi ko alam kung sinong bumutas yan, pero ganyan talaga siya. So mangyayari, yung area ng concrete is that A times B. Tama? Itong kabuuan A times B. Tapos bawasan natin itong kulay blue. Meron tayong 125 and then 125. Kuha. So, minus 125 squared. Wherein, ilagay natin yung mga na-compute natin. 621 7 7.135 equal to A times B, 375. Minus natin ng 125 squared. So, yung A na makukuha natin dito is equivalent to 207.5. Double check. 3125 squared divided by 375. Yun, 120. Joke lang. Mali ang nailagay ko. Plus 125 squared divided by 375. 207.47. Lagyan natin 47 millimeter. For B, for C, we have beta na 0.85. Divide nyo lang ng 0.85, meron na yung C. 244.086 mm. So, anong next step is that stress check. Check natin kung nag-yield or hindi. Fs. Fs natin is equivalent to 600 D minus C over C. So, we have the 600. Yung D natin is, magkano yan? 625, tama? Tama yan. And then, yung C natin, yung compute lang, 244.086 divided by C, 244.086. Yung Fs natin is 625. We have 936.35 MPa. Nag-yield naman siya, no? So, since ito is greater than Fy, still yields but under transition region, wherein yung phi natin is pwede nating masolve using 0.65 plus 0.25 times Fs minus Fy over 1000 minus Fy, or pwede na din kayo mag interpolate, no? Para naman dyang start mode. So, yung phi natin dito is 0.65 plus 0.85. Answer 1,000 minus yung Fy. Ano yung Fy? 300. Charot.
Fy 345. We have 0.876. Store nyo na lang yan para masaya. No? So, last step is to solve for ultimate moment mu, wherein yung mu natin is phi mn. So, dito na din magkakagulo-gulo yung buhay nyo. First, mn. Ito na yung magiging guide nyo para mag-solve ng mn. So, we have moment arm of this C is d minus a over 2. Tama. Tama yan. Kasi ito yung kalahati ng a over 2. Ito naman, kailangan nitong force na to, na iaalis natin, ima-minus natin siya para mag-equal siyang ganito. No? Itong total, bawasan natin nito, magiging na siyang ito. Tama. Itong may heart. Ito. Okay. So, yung moment arm naman nito is kalahati ng 125. So, itong total, which is D, bawasan natin ang kalahati ng 125. So, ito is D minus 125 over 2. Yan. First, ito muna. Mn natin is CC. CC. Tama, C. So, we have 0.85 or sabihin natin C1 ito. Ito naman C2. Pakita natin kulay para maganda. C1, ito C2. Yan. Ganito yung mangyayari, C1. Ito yung main equation nyo. C1 D minus A over 2. Minus, kasi nga mabawasan natin yung force na yun. C2 minus D minus 125 over 2. Sulat natin yung given 0.85 D 625 ay choke lang. FC prime we have 21. AB ano yung A? 207.5 375 yung B, and yung D is 625 minus A 207.5 over 2. Ito na yung C1. Minusan natin ang C2, which is 0.85. Same lang yan na concrete, babawasan lang natin, no? 21. Pero, yung area niya is 125 squared. Na, ito. 125 squared yan. Okay, magpapalito dyan. Multiply natin ng 625 or D minus 125 over 2. So, yung magiging sagot for MN is equivalent to 567.107 kilonewton meter. And for MU, we have 0.875, tama, 876 pala, times the MN. So, we have phi saglit, ayan, magulo. We have phi times MN, which is equal to 496.619 kilonewton meter. That is the final answer. Screenshot for your reference.